Magandang araw po sa inyong lahat mga ka-online. Nagbabalik po ang inyong si Papa Dudut para magbasa ng live na kwento ng isa nating sender ngayong araw na ito sa Papa Dudut Short Stories. Alam ko na na-miss po ninyo itong Papa Dudut Short Stories. Dear Papa Dudut, magandang araw po sa inyo at sa lahat ng mga tagapakinig ng Papa Dudut Stories. Ako po si Nika, 26 years old at taga Caloocan. Isa po akong accounting assistant sa isang pribadong kumpanya sa Makati. Matagal ko na pong gustong magbahagi ng kwento ko pero ngayon lang po ako nagkaroon ng lakas ng loob. Sana po ay mapakinggan ninyo at sana rin po ay makatulong ito sa mga kagaya kong dumadaan sa ganitong klase ng sakit. Papa Dudut, hindi ako mapili sa lalaki. Basta maayos, may respeto at marunong makisama ay sapat na para sa akin. Kaya naman nang makilala ko si Marco, akala ko ay jackpot na ako. Tahimik po siyang lalaki, hindi siya yung tipong romantic sa panlabas. Pero ramdam mong sincere. Naging kaopisina ko siya dati sa Pasig at doon kami unang nagkakilala. Naging madalas ang lunch breaks namin together hanggang sa maging textmate tapos ay naging kami na. Sa simula ng relasyon namin ay napansin ko na may napansin akong kakaiba kay Marco. Sobrang makwenta niya. As in bawat piso ay binibilang. Akala ko ay practical lang siya. Kapag magka-date kami, hawak na agad ang cellphone. Pero hindi para mag-picture o mag-check ng social media kundi para mag-calculator. Kung ito ang order mo, tapos ito sa akin, tapos drinks, tapos VAT, ganyan siya. Kung sa tingin niya ay masyado ng mahalang total ay babawasan niya. Nung una ay natatawa pa ako. Sabi ko, siguro ganito lang talaga siya, matipid lang. Inintindi ko, Papa Dudut. Sabi ko pa nga sa sarili ko ay okay lang to, at least hindi siya maluho. Baka iniisip niya ang kinabukasan naming dalawa. Pero habang tumatagal, nakakapagod pala. Tuwing kakain kami ay kailangang may computation muna. Minsan kahit birthday ko ay hindi kami lumalabas, next time na lang sabi niya. Pero yung next time ay hindi na dumarating. Tapos eto pa. Minsan binilhan ko siya ng relo sa sweldo ko. Hindi naman mamahalin pero pinaghirapan ko. Alam mo kung anong sinabi niya? Ang mahal nito sana hindi ka nalugi. Napangiti na lamang ako. Pero sa loob ko ay nasaktan ako, Papa Dudut. Ginastosan ko siya kasi gusto kong mapasaya siya pero parang wala lang sa kanya. At hindi lang yan, Papa Dudut. Pati pamasahe ko kapag pupunta ako sa kanila ay sinisingil niya minsan. Paambag ka naman sa Grab. Naintindihan ko naman pero minsan ako na nga yung dumadalaw, ako pa ang nag-aambag. Pinikit ko na lamang ang mata ko sa lahat ng yan. Kasi iniisip ko, Papa Dudut, na baka ganito lang talagang magmahal ang lalaking matipid. Pero mali ako dahil ang pagiging makwenta niya sa akin ay kabaligtaran ng pagiging galante niya sa iba. Isang gabi habang tulog siya sa sofa ay nakita ko yung cellphone niyang naka-unlock. Hindi ko po balak makialam pero may tumunog na notification. Isang message mula sa pangalang hindi ko kilala. Love, bayad ko na yung hotel next week. Ikaw na lang sa dinner ha. I miss you. Kinabahan ako. Dahan-dahan kong binuksan ang conversation nila, Papa Dudut, at doon ko nalaman ang buong katotohanan. May ibang babae si Marco at hindi basta-basta ka-fling kundi jowa niya talaga. Nagpaplano sila ng out of town, nagde-date sa mga mamahaling restaurant, nagpapalitan ng regalo,
May mga screenshots pa sila ng video calls and sweet messages. Plus meron pa silang mga private na mga video na pinapadala sa bawat isa. Ang masakit, siya pa ang gumagastos, si Marco, na halos hindi makabili ng fries kapag kasama ako. Ay bumibili ng bouquet at nagbubook ng hotel pa sa ibang tao. Tumulo ang luha ko habang binabasa ko lahat ng yon at hindi ko na siya ginising. Umuwi na lamang ako ng walang paalam. Kinabukasan nag-text siya. Nakita mo na siguro yung sa phone ko, Nika, sorry. Hindi ko rin alam kung bakit nangyari to. Walang paliwanag, walang pagsisisi. At ang pinakamasakit sa lahat, Papa Dudut, ay wala man lang effort para ayusin. Iniwan ko siya, Papa Dudut, at hindi ako naghanap ng closure dahil para sa akin ay sapat na yung sakit na nararamdaman ko bilang sagot sa lahat ng katanungan ko. Nagpapasalamat, Nika. Alam mo, Nika, minsan ang pagiging makwenta ng isang tao ay hindi lang tungkol po sa pera, kundi nagpapakita rin kung gaano kanya pinapahalagahan. Hindi mo kasalanan na minahal mo siya ng buo kahit pa hindi niya kayang ibalik yon ng buo rin. Sa relasyon, hindi kailangan ng mamahaling regalo. Pero dapat may effort, may respeto at may pagtingin ng patas. Hindi yung binibilang ang bawat ambag tapos sa huli ikaw pala ang nalugi. Hindi sa pera kundi sa emosyon at pagmamahal na iyong ibinigay. Sa susunod ay huwag kang matakot magmahal ulit, pero tandaan mo kapag totoo ang pagmamahal, hindi yan nagmamadaling mag-compute, hindi yan nagdadamot, hindi yan nagtatago at hindi yan nagbibilang. Sa susunod na pagkakataon ay piliin mo yung taong kaya kang mahalin at magkwenta, pero sa future ninyong dalawa, para sa future ninyong couple. Hindi yun nagsusukat ng halaga mo base sa gastos niya. Maraming salamat sa pagbahagi mo ng kwento, Nika. Sana ay sa pagbukas mo ng panibagong pahina ay makita mo rin ang taong magpaparamdam sa iyo na hindi mo kailangang ipaglaban ang pagmamahal na dapat ay kusa niyang ibinibigay. At para po sa lahat ng mga naghahanap ng boyfriend, ayan na, huwag kayong puro pogi. At isipin nyo din yung mga red flags na nakikita nyo sa inyong pakikipagrelasyon. Baka sobrang tipid sa iyo kasi 3 kayong ginagastusan, hindi lang 2. Maraming salamat. Comment down below sa lahat ng mga viewers natin. Anong masasabi ninyo sa kwento ni Nika sa Papa Dudut Short Stories? Maraming salamat po sa inyong lahat. Laging may lungkot at saya sa Papa Dudut Stories. Laging may karamay ka. Mga problemang kay bigat, dito ay pakikinggan ka. Sa Papa Dudut Stories, kami ay iyong kasama. Dito sa Papa Dudut Stories, ikaw ay hindi nag-iisa. Dito sa Papa Dudut Stories, may nagmamahal sa'yo. Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories, Papa Dudut Stories.